Isa akong silent viewer ng dalawang sikat na charity blogger ng Pilipinas, sina Sir Paul at Kuya Rab. Sila din ang aking inspirasyon kaya ako nagkaroon ng sariling charity program. Pero itong nakaraang buwan ay pareho silang nabahira ng kontrobersya dahil sa pag-alis ng taong naging bahagi ng kanilang charity program. Ito ay umani ng libu-libong comments mula sa kani-kanilang mga supporters. At iisa lang ang sigaw nila, walang utang na loob. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang ito? Mabuhay! At welcome to Philcon Living, kung saan nagbibigay ako ng opinyon tungkol sa hamon ng buhay ng bawat Pilipino saan man sa mundo. Sa episode na ito ay aking ibabahagi ang the good, the bad, and the ugly, tungkol sa salitang utang na loob. Noong umalis si Krishna sa PB House, at umuwi sa bahay ng kanyang lola, maraming solid supporters ni Sir Paul ang nambash sa kanya. Libu-libong viewers, hindi lang sa YouTube kundi pati sa Facebook, ang nag-comment against kay Krishna. Iba-iba ang pagkasabi pero iisa ang ibig sabihin. Wala daw utang na loob si Krishna kay Sir Paul. Kung hindi raw dahil kay Sir Paul, ay hindi sumikat si Krishna sa social media. At kung hindi raw dahil kay Sir Paul, ay hindi niya mararanasan ang magandang buhay na nararanasan niya ngayon. At malamang daw na nag-uuling pa siya sa bundok. Sa kabilang channel naman, noong kumalas si Viancy sa love team nila ni Edo, ganun din ang nangyari, umani siya ng sangkatutak na pambabash. At gaya din kay Krishna, iisa ang sigaw ng maraming viewers, wala daw utang na loob si Viancy kay Kuya Rab pagkatapos silang iahon sa kahirapan. So, ano ba talaga ang laman ng salitang ito, at bakit ito palagi ang isinusumbat sa mga tao na ayaw na nila, o sa mga taong di nila nagustuhan ang ginawa? Ang utang na loob ay isang uri ng pakiramdam, o feelings na dahil may tumulong sa inyo, o nagsakripisyo para sa inyo, o binigyan ka ng oportunidad na may ahon mo ang inyong buhay, you now owe them something beyond ordinary. Ito ay isang noble, o maganda sa pakiramdam, pero pwede rin itong burdensome o manipulative. At pwede mo itong maramdaman ng sabay-sabay, all at once. Okay, unahin natin ang mga good side of utang na loob. Una, it strengthens human bonds. Ang utang na loob ay isang paraan para ma-develop ang trust at loyalty sa bawat miyembro ng pamilya, sa magkakaibigan, at sa community. We often survive because people remember kindness and return it over time. At ito ay voluntary, flexible, and mutual. Pangalawa, ang utang na loob will also keep people grounded. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipagmayabang ang inyong tagumpay dahil hindi mo ito nakamit ng mag-isa, bagkus, maraming tao ang tumulong sa inyo para makamit mo ito, kagaya ng inyong mga magulang, your teachers, co-workers, or even the community. So, bilang isang beneficiary, you can proudly say, someone invested on me, so I want to honor that. Punta naman tayo sa bad side ng utang na loob. Una, it becomes emotionally cursive. Ibig sabihin, ang tulong na natanggap mo ay naging isang mabigat na obligasyon na dapat mong bayaran. Halimbawa, may mga magulang na nagdedemand sa kanilang mga anak dahil sila daw ang nagpalaki sa kanila. Yung iba naman ay indirectly nasasabihin sa iyo, dapat ganito ka sa akin dahil kung hindi kita binigyan ng tulong, ay hindi ka umasenso. Sa ganitong sitwasyon, ang utang na loob becomes a leverage. Pangalawa, ang utang na loob is often undefined. Pag pera ang inutang mo, alam mo kung magkaano ang babayaran mo. Pero sa utang na loob, hindi mo alam kung magkaano ang utang mo. Hindi mo rin alam kung paano mo ito babayaran, at gaano katagal bago mo ito mabayaran. That ambiguity creates anxiety and guilt, dahil you are trying to repay something that was never clearly agreed upon. Pangatlo, it can distort consent. Ibig sabihin, ang taong may utang na loob ay oo na lang ng oo kahit labag sa kanyang kalooban, because they feel indebted. Kaya tinitiis nila kahit unhealthy na ang relationship, at wala na silang personal privacy. Ang internal logic dito ay, I can't say no because I owe them. Hindi ako pwedeng pumalag dahil may utang ako sa kanila. Finally, ang ugly side ng utang na loob ay, una, it can be used to control you. Ibig sabihin, ang utang na loob becomes a hierarchy maintenance tool. Binigyan ka ng binigyan para maging dependent ka sa kanya, at sa bandang huli, ay hawak na niya ang inyong buhay. Your freedom now belongs to him. Pangalawa, it can erase personhood.
Ang taong malaki ang utang na loob ay wala ng karapatan to disagree kahit labag sa kanyang kalooban. Hindi ka na rin pwedeng umalis o humiwalay dahil dependent ka na sa kanya. At ito pa ang masaklap, wala ka ng karapatang umasenso sa sarili mong kayod at diskarte dahil psychologically, naging subordinate ka na lang sa kanya. Kaya ito ang pinakamasakit, dahil yung utang na loob ay naging isang moral blackmail. So, sa kaso ni Krishna, buong puso naman niyang tinatanaw ang malaking tulong ni Sir Paul sa kanya. At ganun din si Vency, inaamin din niya na napakalaki ang naitulong ni Kuya Rab sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero bakit pinili pa rin ni Krishna at Vency na humiwalay sa mga taong bumago sa kanilang buhay? Well, your guess is as good as mine. Salamat sa panunood at mabuhay tayong lahat. Adios!